Yo, yo, yo. Ito ulit, no? Tatanggalin yata si Congressman Kicks, no? Barsaga, no? At siyempre, alam naman natin na hindi nila kayang ano yun. So, talagang babalatan nila ng ethics sa complaint niya, no? At ang sinasabi is Anuel, parang sa Tagalog yun, sa mga sa salitang kanto, may sapak. Lintik talaga ito mga kongresistang ito. Tatanda nila eh. Ala namang ginagawang masama yung bata, ano. Siguro sa inyo, sa paningin nyo, may sapak yung bata dahil nababanatan kayo. Tulad mo, Ronaldo Puno, tanda-tanda mo na yun. Mukhang ikaw pa nga yung may sapak. Ang sinasabi lang naman ng bata, yung nakawan ay hindi pwedeng hindi alam ni Speaker Romualdez. Ito, pakinggan natin. Talaga, in fact, hindi kami unanimous, no, sa partido. And NUP, kadalasan unanimous naman kami talaga eh. Pero hindi kami unanimous, no. Dahil lang iba nagsasabi, hindi, pabayaan na lang natin, let's just time it properly. Wag na lang muna natin gawin itong gagawin natin. Kaya lang, we said that last week, no, and habang tumatagal, mukhang hindi humuhupa eh. No, parang nagagasolinahan eh, no? Lalong tumitindi ang sunog. So sabi namin, hindi, pananagutan ng partido namin, it's our responsibility to our districts, di ba? Sa aming mga distrito, na dapat naman sabihin ng mga aming botante na may seryoso naman kami mga tao dito at wala naman kaming pinapayagan na ganyan mambababoy na lang sa mga institusyon natin sa gobyerno. Kahit galing sa tao na... Diyos! Ikaw naman, katanda-tanda mo na, wala kayong pinapayagang mambaboy sa institusyon nyo, puro nakawan nga kayo dyan. Ano ba naman? Talaga ito si Romualdez, oh. Ayun ang mahirap, parang hindi na natin kayang kung sino pa yung matatanda na malapit ng kunin ng demonyo, siya pang maraming, isipin mong ang tatanggalin nyo pa ngayon itong nagsasabi ng magnanakaw niya sa Kongreso. Is not well. Okay? So, is not well daw. Ayaw pang Tagalogin. Ito ngayon ang amin. So, natapos kami sa ganito. Sige, let's bring it before the Ethics Committee. Because what is important here is not the culpability of the individual. Ito i-emphasize ko to hindi kami nanghahabol ng tao dito. It's not hindi kayo nanghahabol, tatanggalin niya. Porque nabanatan si speaker niyo matandang to, hindi ka pa kunin ng demonyo. Culpability of the individual that we are focusing on. We are focusing on the standard of behavior that is expected. Yung bang behavior niyo pag nanakaw, ano ba yun? Tinuturo na nga kayo may sapak din yung nagtuturo sa inyo. From us here. Ano ba talaga yung dapat maging lakad namin sa aming paglingkod dito sa ating bayan, di ba? In fact, pumunta kami kay Speaker. Sinabi namin gagawin namin to. Ayaw namin gawin ito kasi ayaw namin ma-distract yung tao sa mga importanteng dapat isipin, Pero sabi namin, pag hindi natin in-address ito, pag hindi nyo in-address yan, mabubuking kayo ng mabubuking. Yan ang totoo nun. Paano may sapak yun? Sabihin mo na sa inyo Anuel, ang tingin nyo sa kanya. Kasi nga, sinasabihan kayo na isipin mo, masama ba sagutin yung si Tito Escalera at saka si Speaker of the Corakot? Di parang pinabayaan na lang natin yung kahit ano na lang behavior ng congressman pwede dito sa Congress. Paano nga yung mga magnanakaw na yung behavior ng pagnanakaw ng mga kongresista? Paano? Ano nga po nung malapit ng amoy lupa ka na kung ano-anong dahilan pwedeng gamitin, di ba? Medyo nagkasakit ako, o medyo may high blood ako, kaya minit lang ulo ko, ganyan. No, actually, there are absolute standards of behavior
that we have to apply. So sa inyo, okay lang yung mga behavior na pagnanakaw at pagtatakip-takip nyo dyan sa mga magnanakaw ninyong kasamahan. Yung mga behavior na takip-takip, nakaw-nakaw, okay lang sa inyo. Samantalang itong batang congressman na ito, ngayon pagbibintangan nyo pang may sapak sa ulo. Isipin nyo, tatanggalin nyo na yung tao, pagbibintangan nyo pang unwell. O di ba mga gago, kayo yata ang may sapak sa ulo eh. On ourselves. Okay? At kung i-apply namin sa sarili namin yan, we have to apply it even to those people that we care about. The people that we love, the people that we care about, and we want to take care of in Congress, no? Like our members. Okay? So, ganun pa man, ito ngayon ang aming decision. We are going to make a motion, our party, to bring this whole issue to the Ethics Committee. Yan. Dadalhin daw sa Ethics Committee. Tangin ng buhay yan. Dadalhin daw sa Ethics Committee. Samantalang, yan ang problema rito eh. Pag ang binabanata na si Speaker Buhaya, talagang gagawa nila ng paraan. Parang wala nang sobrang makapangyarihan nitong si Romualdez, no? Isipin mo itong si Okix lang na si Okix Barsaga, nagsasabi lang ng kung ano-ano na hindi naman nakakasakit sa taong bayan at nakakasakit ito sa mga kongresista na mga magnanakaw. Buti sana kung yung ginagawa nitong si Kiko Barsaga is nakakaperhisyo sa taong bayan. Kayo nga dyan, meron nga dyan isang chairman dati ng Ethics Committee, ewan kung siya pa may nagre-reklamong magkapatid, inanakan yung isa, tapos inasawa pa yung isa. Hindi nyo in-Ethics Committee. Ang in-Ethics Committee nyo si Tebes. Diba? Tapos ngayon palalabasin nyo pa na si Raulo itong si Congressman Kiko Barsaga. Si Nino Barsaga, alam ko si Raulo. Di ba? Ang mahirap dito sa Congress na ito, hindi na maawat sa kawalangian. Pagkakalaban ka nito, isipin mo kapartido nila ito. Dahil kumontra lang sa kanila at ibinubuking sila at ayaw nung mga ginagawa nila, ay papailan nila ng complaint sa Ethics Committee dahil daw sa unwell behavior. So, yung ibig sabihin nun, parang may sapak sa ulo. Itong si Okix Barsaga, yun ang paningin nila rito. Dahil wala naman silang maipapail na ibang kaso laban kay Kiko Barsaga. Hindi naman nila pwede sabihin nagnakaw. Hindi naman nila pwede sabihin ng buntis ng nabuha. Sabagay, yun ang dating Ethics Committee chairman dyan. Nagre-reklamo na yung babae. Hindi nyo pa ginagawa ng dito makikita mo kung gaano kawalang hiya at kung gaano nagsasabuatan itong mga matatandang mga politikong ito. Kaya nga dapat itong mga politikong matatandang ito, lalong-lalo ka na puno, magretiro na kayo. Hayaan nyo na sa mga new generation na katulad nila Kiko Barsaga, nila Jab Benitez, yung mga may bisyo na pang millennial kayo, ang nasa utak niyo puro pagnanakaw at kapangyarihan Ang masakit nito, parang papalabasin niyo ngayon na itong baka mamaya pati yung health nito patingnan niyo, pasuri niyo itong taong to kung ito ay parang neurotest. Kayo nga, ang wala nga kayong sapak, pero mga magnanakaw naman kayo. Mas gusto ko na yung unwell na hindi nagnanakaw kaysa sa very well na magnanakaw. Itong matandang kongresistang ito, hindi ka pakunin ng demonyo Diba? Ba't ba takot na takot kayo, mahal na mahal nyo si Romualdez? Ano ba yan? Hindi naman siya.
Di ba? Mahal na mahal nyo itong si Romualdez. Ano bang meron? Yung bilyong-bilyong ipinamimigay sa inyo. Tanginan nyo, kakapal ng mukha nyo. Di ba? O, ito pa, pakinggan nyo. Committee. Kasi there are a number of things that we feel need to be clarified in terms of proper behavior dito sa Congress, no? Proper behavior. Doon nga sa ibang bansa, nagsusuntukan pa Masyado kayong behavior ng ang asikasuhin nyo yung pagnanakaw, hindi yung behavior. Feeling mababait kayo pero magnanakaw naman kayo. Diba? Proper behavior. Diyan nga kami natatakot sa katulad mo, proper behavior ka pero hindi ko alam kung nagnanakaw ba kayo o ano. 'Di ba? Yung mga kung kumilos kayo mga akala nyo kayo kung hindi makabasag pinggan. Pero mga magnanakaw kayo. Doon ako kay Anuel na Kiko Barsaga. Kasi 300 yung members, no? Okay, the first one is a violation of the House Code of Conduct. No? Rule 20, bibigyan namin kayo ng later on. Section 141. The rules provide that, quote, members shall act at all times in a manner that shall reflect credibility on the House. Wow, credibility on the... Tanginan niya. Ang kakapal ng mukha niya. Ba't kaya di pa masunog itong mga kongresista na ito, puta? Para ka ng puta. Honorable. Diyos ko Lord, baka naman pwede mo nang gawa ng paraan na masara itong kongreso na ito. Ba? Isipin mo, dahil lang doon sa mga pinagsasabi nitong si Kiko Barsaga laban dito sa mga magnanakaw na kongresista, laban dito kay Romualdez Buaya, patatanggal niyo sa kongreso yung isang kongresista na ibinoto ng taong bayan. At ang masakit nga na ito, yung hindi mga ibinoto, siya yung inilalagay diyan at pagkasipsip, halimbawa katulad ni Abante, Pastor Demonyo, Abante, hindi naman siya nanalo, inilagay nyo. Samantalang itong nanalong kongresista si Kiko Barsaga, tatanggalin nyo dahil lang sa kumakalaban kay speaker at ibinubuking siya. Samantalang ito si Abante, dahil himod bayag kay Romualdez, ipinanalo ng Comelec. Anak ng kamoting kahoy talaga. Diyos ko, Pilipinas, saan ba tayo makakarating niya? Anak ng kamoting kahoy, paano gagawin? Yung nanalo ng totoo, wala namang ang ginagawang mali sa taong bayan, tatanggalin nyo. Samantalang itong si Abante na kinu-question yung flood control ni Isko Moreno na ngayon yata wala nang kakibu-kibo. Ewan ko sa'yo, Isko. At hindi naman nanalong ibinoto ng tao. Pinanalo nito si Comelec nila tambal. Siyempre, with the basbas ni speaker yun. Di ba? Anak na. Saan pa nakakita ng bansang ganito? Ayan, Kiko. Unwell ka daw ang behavior mo, unwell behavior. Ibig sabihin, sa Tagalog, may sapa ka daw sa ulo. Anak na puta, pag pala nagsabi ka na ng totoo ngayon, may sapa ka na. Kaya pala si Sara Duterte, sinasabi nila may sapa. Yung mga style nyo, bulok. Ganyan din ang sinasabi nila kay Sara Duterte. May sapak daw si Sara Duterte. Dahil daw papalipitin yung laig na gano'n. Pag kung parang may sapak na raw sa ulo si Sara Duterte. Tagin na nyo. Tagin na mga kongresistang to. Di mo na maintindihan kung mumurahin mo to. Kung putang ina nyo. Wala na ako. Nangangatay ko sa inyo. Hindi ko na maintindihan dito sa mga ito kung anong hindi mo na kung masatawa ka rito, maaasar ka. Putang ina. Ayan, sige, tingnan natin kung matatanggal nyo si Okix. Palagay ko, Okix Barsaga, pag tinanggal ka, sakali ka na lang magpunta. Baka sakaling itong matandang, lalo na itong matandang Ron
Ronaldo Puno na to. Ronaldo ba? Ronaldo Puno. Tangin lang, hindi ka pa mabulok yung puno. Ewan ko ba sa inyo? Babay na nga. May init la ulo ko dito sa kopal na to.